Narito ang ating latest satellite image kung saan ito nga si Tropical Depression Louise kanina alauna ng madaling araw huling namataan sa layong 125 kilometers silangan ng Baler, Aurora. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 70 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito ang si Tropical Depression Louise ay nagdadala pa rin ng mga paulan sa malaking bahagi pa rin ng Luzon area. Narito naman yung ating forecast graph kay Bagyong Louise. So inaasahan nga natin in the next 12 hours, posible nitong maabot ang tropical storm category habang bumabaybay sa karagatan silangan ng Pilipinas. At nakikita nga natin na may possibility na ito ay magkaroon ng close approach or landfall sa may silangang bahagi ng northern Luzon area. And then, once na ito ay magkaroon ng landfall or close approach, posible na nga magsimula yung kanyang weakening trend at ito ay by around Wednesday ay posible na nga lang maging isang remnant low. So itong area, yung enclosed area na ito ang tinatawag nating area of probability. So kung nagkaroon ng shift sa movement ng bagyo, posible itong mapunta dito sa may area of probability. So paalala lang po ay uncertain pa nga itong track ni Bagyong Louise at posible pang magbago. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Ito naman yung mga areas na may tropical cyclone wind signal. So, signal number 1, yung inaasahan natin sa may central at eastern portion ng Cagayan, sa may Quirino, eastern at southern portion ng Apayao, sa may eastern portion ng Kalinga, sa may eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, sa may Quirino, sa may northern portion ng Aurora, sa may Polillo Islands at sa may Camarines Norte.